Hi Aries, weekly gabay horoscope po tayo from August 3 to 9, 2026. Napapasili pa sa kalendaryo si Moonchang. Bagong buwan na tayo guys. Sa pagpasok ng bagong buwan na ito ng Agosto, Aries, anong inyong aasahan? Any guidance, advice, message po para sa kanila? This week, Aries energy. Aries, alam niyo ba kayo mismo yan? The Emperor, tumatalo ng baraha umaga po, meron pang umangat. Okay, Aries po ang energy ni, this is an Aries sign sa The Emperor. Kayo na mismo yan bilang isang boss-like, leader, yung energy nyo. Etong isa, eto yung wala pong label sa deck na ito. Pero para po siyang the lovers. Kita nyo, parang very clingy yung energy. Ay, naka-reverse. Pero regardless ha, tayo ay general reading. Pakita natin sa live ng bahagya. Tayo pa ay live na live. Ito yung walang label sa deck po na ito. Okay, so kamusta kayo pagdating sa love life, romance, Aries, since ang inyong mga, alin yun? Planet ruler, napapatulala si Moonchild. Planet ruler si Mars, it will enter your 4th house of emotions. Yes, yung feelings nyo. So, nag-aalab, nag-iinit. Lalo pa dito rin tayo sa season ng mga Leo. Kapag nandito tayo, nag-highlight ang inyong mga 5th house of love life, romance. Pero nag-reverse first some marahil kasi andito pa sa proseso ng healing or more on self-care lang muna, Moonchild, self-love, walang time sa love life, na okay lang naman. Sis, andito na kayo mismo, kahit kayo lang, kayang-kaya niyong tumayo sa sarili niyong mga desisyon, aksyon, mga paa. Okay? Ay pa tayo. Aries energy this week, ano nga asahan? Okay, so yung iba talaga may hugot. Maring nasa proseso pa ng closure, pagtatapos, or ngayong linggo may ganapan ba kayo na once and for all, maybe ito yung pinaka-sign, know your worth, kung kanino kayo higit na maglalaan ng enerhiya, kung paano kayo magmamahal. Siyempre, kailangan merong pang long-term na intention or daman nyo ang inyong mga kapareha. Napakagandang pagkakataon. Weekly lang naman tayo pero may hugot. Kung meron talaga kayong bibigyan ng higit na decision, especially if this is something major, big decisions, hindi magiging okay pero kakalmahan muna kasi medyo naninimbang ako sa mga sitwasyon. This week lang naman, slow down lang muna, take it easy, nasa proseso kayo, especially kung nagpapahilom pa talaga, physical, mental, emotional. So ayaw nating kayo, kumbaga, impulsive or reckless kayo sa decisions na to. Since ikaw na yung pinaka-umangat, Aries, patience, more patience, pagplanuhan, pagtrabahuhan, ano man yung hinihintay nyo, especially when it comes to your love life, romance, or your passion, pasok na natin, when it comes to your work, why not? Pero ang inyong mga puso, attention, focus talaga ay maaring nasa mga kapareha, couples in a relationship, ngayon pa lang. Meron ba? Pagdating sa inyong mga commitments. Pero kung talagang moving forward yung energy, Moonchild, wala na, ayoko na, tapos na to. August na tayo, bagong buwan, bagong pag-asa, bagong simula. Yes, hindi isang medical advisor si Moonchild, pero set your intentions, Aries, kasi kayo na to. Kung ano yung gusto nyong buuin ngayon, first week of August, anong gusto nyong simulan sa inyong mga sariling mga katawan, ayan, physical, mental, emotional. Do some reflection kung ano yung gusto nyo makitaan pa na improvement sa inyong mga sarili or even development. I feel na kung ano yung sisimulan nyo ngayon, pang long term yung eksena. Siyempre, tutulungan ng sarili I-work out nyo to sa inyong mga kagustuhan at paraan. Pero, sabi nga nila, good things come to those who waits. Kumbaga, huwag mamadaliin. Huwag kayong mainip. Ito ay isang proseso, trust the process, Aries. Ano man yung mga plano nyo sa relasyon man na sobrang nagbigay diin o yung kayo mismo sa inyong buhay. Ano man yung mga hangarin nyo? Paano gusto nyo makitaan ng ganda, lakas, improvement po?
Wala imposible na yan po ay may pang long term. Lalo kung long term yung intention nyo. Stay motivated guys. Laban lang sa buhay. Ito yung umaangat. Weekly lang naman tayo. Pero may hugot pa. Mensaheng gabay po para sa inyo this week. Aris. Hi Taurus! Weekly gabay tarot scope po tayo. Sa pagpasok ng bagong buwan ng Agosto, anong aasahan nyo? Anong kailangan nyo marinig? This is from August 3 to 9, 2026. Taurus energy, kamusta kayo? Kamusta kayo Taurus? Anong kailangan guidance ang marinig ng mga taong ito this week? August 3 to 9. Tama ba si Moonchild? Yes, kasi baka mali tayo. Check natin sa kalendaryo. Taurus, anong asahan? Anong kailangan marinig this week? Message, guidance po. Para sa mga taong ito, hopefully maging straightforward lang tayo. Ang dami nitong isa. Kunin ko lang po yung pinaka-advice. So, I feel dito may ilang kabagalan ba kayong nararamdaman? Or feeling nyo, kailangan nyo nang lumabas-labas naman? Or ito yung pinaka-advice, kung feeling nyo kayo'y mag-isa, may ganitong energy tayong nakukuha. May pagka-lonely pa nga, na napaka-normal naman yan. Wait lang po. May pa-exam si TikTok, tayo ay live na live. Ayan, nakapasa tayo. Pero, kamusta ba kayo, Taurus? Dalawa yung enerhiya na nakukuha ko guys ha. Yung iba kasi parang gusto na munang mapag-isa talaga, mapagnilay. Lalo kung nakakaramdam ng bagal ng mga sitwasyon. Or, maybe a reminder lang to, no, na hindi kayo nag-iisa ha. Meron kayong karamay, meron nandyan para sa inyo. Or gamitin nyo ang inyong mga boses na kumonek sa ilang kaibigan. Siyempre itong mga tao ito, ay marapat lang na mapagkakatiwalaan or kahit over the net, iba pa rin na meron kayong napagsasabihan ng inyong saloobin or na ipapaangat na boses. Kasi kahit pare-pareho kayo ng sign Taurus, magkakaiba ang bawat isa. Okay? Magkakaiba, hindi pa kailangan pare-pareho. Magkakaiba kayo ng pinagdadaanan or paraan kung paano nyo pinanghawakan ng isang sitwasyon. For some kasi, feeling lonely alone, may pagka-stuck. It's okay to pause, guys. It's okay na pag nilay-nilayan, do some reflection. Kung meron kayong kailangan i-release, i-let go na ilang emosyon, gawin yun sa inyong paraan ng pag-iisa ba yan, pagkakaroon ng higit na me time, or pag-improve nyo sa inyong mga sarili, physical, mental, emotional. Gusto nyo munang kumbaga more on self-care, self-love, na ang ganda. Pero kasi ang ilan, may pakiramdam na parang mag-isa talaga. Okay, moonshot ako lang to. Ako lang talaga to. Wala na akong ibang karamay. Ako lang mag-isa sa buhay. Then, isang paalala ha, na hindi ka raw mag-isa. Ito yung pinapangat na baraha. Ito rin kasi yung spiritual connection nyo, yung spiritual path nyo, si Page of Wands, na very stagnant, parang walang paggalaw. So, iangat nyo lahat sa kanya, guys. Maging ano pa man po ang inyong faith, kapitan nyo, dasal lang ito. Okay, huwag kayong mawala ng hope na baka hindi na, wala na. Stay optimistic at huwag niyong bigyan ng mga sarili ng limita. Well, it's okay lang naman na kung talagang gusto niyo munang, lalo kung nandito kayo sa may ilang relationship issues kayo. May ilang laban kayo na I feel, parang kayo lang ang tanging higit na nakakaalam. Parang hindi to something, nagiging madali for some of you. Pero pinapaalalahanan kayo na hindi kayo mag-isa. Meron kayong gabay. Pray lang natin to ha. Alam naman natin how powerful ang prayer. Pero kung higit ako magiging practical, dito, umangat na may ilang tao sa paligid. Kahit over the net, yung social connection nyo, maging bukas kayo dyan kasi maaring makatulong po. Have fun, enjoy, may pagkaseryoso yung ilang bagay. Or focus nyo lang talaga kung saan kayo higit na pwedeng mag-grow. Kumita, ayan, kind of success, umangat naman. But at the same time, parang may hugot ang inyong mga emosyon ngayon. Na meron kayong gustong i-release or totally i-let go. Na parang ang hirap. May ganun ba? May ganun bang nararamdaman ng ilan?
Maybe it will take some time kasi may ilang delays akong nakikita. Wala namang overnight success or overnight totally naka-recover na. Do some healing, okay? Priority niyo yung kayo. At sabi ko nga, kung magiging practical ako, ano man ang pinagdadaanan nyo kung physical, mental, emotional, financial, or even spiritual, hindi kayo mag-isa. Consult someone expert, a professional, or kahit sa simpleng pagpapayo, kayo ay hindi po mag-isa dito. Okay? Meron kayong gabay. Ito yung umaangat na alam ko may hugot pa na maaring kailangan yung marinig. Ayan, sa pagpasok ng bagong buwang ito ng August, unang linggo, mensaheng gabay lamang po para sa inyo, Taurus. Hi Gemini, weekly gabay tarot ko po tayo from August 3 to 9, 2026. Pasok na sa mga unang linggo ng Agosto. Happy New Month! Kamusta kayo, Gemini? Ano kailangan nyo marinig this week sa pagpasok ng bagong linggo na ito, bagong buwan? Ano nga asahan nyo? Any guidance po para sa mga taong ito? Message? Gemini energy this week para sa mga taong maaaring makapakinig nito. Anong kailangan nilang marinig? 9 of Cups. Yan po ay sa inyong mga pangarap. Ay, yung mga gusto niyo pang ma-reach. This is about your hopes, your dreams, na wala yung posibleng mapunan nyo yan, ha? Meron kayong maisa katuparan, pero isa-isa lang. Isang reminder lang din yan, na ngayong linggo, tayo po ay weekly, papaangatin yung kasapatan. Okay? Kita nyo. Nare-restrict tayo ni TikTok. TikTok ayaw ng ano. Tayo po ay live na live. Wala naman tayong ginagawa. Nare-restrict tayo ni TikTok. Pero kayo, Gemini, walang restrictions or limitations. Basta sapat, andito yung satisfaction na hindi man perfect ang buhay, pero umaangat yung happiness. Okay? Yung fulfillment na okay lang ako kahit andito lang muna ako ngayon. Kung nasan ka ngayon, may pagpapahalaga, may pagtangka, pagkasapat as I've mentioned, na walang labis kulang, na hindi kayo nape-pressure din sa mga gusto niyo pang ma-achieve pa. Okay? Be present, stay in the moment, isa-isa niyong tuparin or harapin yung mga gusto niyo pang goals sa buhay. Kita mo, may hugot. 8 of Cups. So, nanimbang tayo dyan. Okay, for some of you, kung meron kayong kailangan balikan or iwan, dalawa lang yan. Tayo po ay iwan. Okay, more of letting go. Meron ba? Art of letting go ang umaangat. The Death card. Hindi kailangan katakutan, laliman, ano paman. Gemini, maaaring patuloy kayong dumadaan sa ilang transitions, transformation ng buhay na wala tayong option kundi ang patuloy na sabayan ito. Diba? Totoo naman. Huwag kayong, sabi ko nga, huwag niyong pipigilan, huwag niyong bigyan ng control kung ano man yung nangyayari, pagtangkap, pagpapatawad, pag-release, let go sa anumang emosyon or tao, relasyon, posisyon na alam nyo hindi na nagsiserve ng saya sa inyong buhay or hindi nyo na nakikita na makakasama nyo or magagampanan nyo pa, magagawa nyo pa 6 months, a year from now. Once and for all, alam ko may hugot ito, no? Ngayong linggo, weekly lang naman tayo, pero pipiliin nyo na kung saan kayo ay napapahalagahan at may ilang kailangan. Isa yung iniiwan, guys. Release, let go, move on. Alam ko, diretso to, pero do some reflection, ha? Sabi kasi ni Moonchild, depende ito. Kahit pare-pareho kayo ng sign, magkakaibang bawat isa, hindi naman kailangan agad-agad ay may hugot na, kahit sa simpleng pakiramdam na alam nyo hindi na nakaka-happy at naiwanan kayo ng ilang stress. Maybe this is a sign kasi lahat po sila art of letting go. Si The Hangman kapag naka-reverse, 8 of Cups, kita mo nakatalikod pa. And si The Death card, di kailangan laliman, ano pa man, pero
i-release niyo na yung ilang negativity, yung ilang unhealthy, hindi nakaka-happy, at magiging bukas kayo sa mga bagong simula sa inyong buhay. Speaking of bago, okay, yes, something will end, guys. Something will end kapag si the death card bumabagsak. Pero asahan nyo na may mga bagong simula. It's a cycle. Hindi kayo mawawalan. It could be connected kasi meron tayong darating na eclipse this August. Kung hindi ako nagkakamali. Meron na tayong topic dyan. Kung hindi nyo pa napapanood. Oo, sa dami nyo binabasahan ni Moonchild. Pero I feel ito kasi magbibigay din sa inyong mga third house. Connected yan sa inyong mga ang lawak ni third house, yun yung mga natural placement nyo. Communication, connections, pasok na natin your teammates, workmates, or connected yun sa relatives mo, especially kung meron kang siblings, cousins, your neighbors. May mga changes dyan na in a way, hindi naman kailangan agad-agad i-let go, i-release, or ano pa man. Pero maaring may mga pagbabago na kailangang sabayan. Okay? At as a Gemini, very flexible sa'yo naman kayo. This is something na hindi kailangan katakutan. Ito po yung mapangahawakan. Okay? Kaya marahil unang bumagsak na yung pagkasapat, pagtanggap, pagpapatawad, at yung ilang gusto niyo pang ma-reach, walang imposible. Kasi I feel, for some, maaring ito na yung pinaka-advice, lalo kung stuck up kayo sa isang posisyon ba o relasyon or sa inyong mga sariling pakiramdam na hindi na okay pero hindi kayo makausad. Maybe this is a reminder na kailangan marinig na ito na yun. Okay, sabay sa flow ng life. Kailangan nang tapusin kasi baka hindi napapaangat yung magandang liwanag yung opportunity, hindi nyo nakikita pa. Lalo, nagkakaroon ng ilang delays kung stuck kayo sa ganito, kung nasan kayo ngayon. Kasi nabibigyan nyo ng restrictions ang sarili. Okay? Sabay sa flow, guys. Something ends, something else will begin sa inyong buhay. Hindi kayo mawawalan. Sabay tayo sa flow. Hindi raw natatapos sa isang sitwasyon, isang tao, ganap sa life. Ang buhay natin. Hindi titigil ang mundo. Kailangan nating sabayan ito. Note to self din to kay Moonchild. Alam nyo, weekly lang tayo lahat ng signs. Palagi ay may hugot. Ito po ay yung maaaring kailangan yung marinig. Mensaheng gabay lamang this week para sa inyo, Gemini. Hi Cancer, weekly gabay tarot po tayo from August 3 to 9, 2026. Sa pagpasok po ng bagong buwan, ayan, bagong araw, umaga, si Moonchild sa intro pa lang nagbabakil na. Pero kuha tayo ng ilang guidance advice. Kamusta kayo, Cancer? Ngayong linggo, nakapagkape na ba ang lahat? Tayo po ay live na live. Kulang pa sa kape si Moonchild. Cancer energy this week. Anong inyong aasahan? Any guidance advice? Message po. Cancer. Anong kailangan marinig? Ang dami. Sige, hindi natin pipigilan. The Knight of Pentacles. The Moon, kayo na to. As you are ruled by the Moon. Ito po yung walang label sa tarot deck na to. Pero para siyang the Lovers. Ayan, very clingy yung energy. Nag-reverse 5. The Lovers. Speaking of the Lovers. Ayan na, the World. Sige. 2 of Cups, silipin natin nasaan si Venus since umaangat ngayon ang para bang in love ang ilan sa inyo. Love and light. Yes naman ha. Sandali. Silipin natin yung ilang ganapan kasi kahit si Moonchild po ay hindi alam ang ilang galawan sa planeta ngayon. Okay. Sige. The Lovers, the 2 of Cups. I feel for some of you, higit kayong magiging reflective yung energy. Weekly lang naman tayo, pero parang may hugot, Love is in the air, Cancer. Kahit sa mga simpleng pakiramdam, kung sino kayo, emotionally, mentally, higit kayong, as a Cancer, very sensitive na kayo, emotional. Pero maaaring ngayong linggo, higit na maging extra, aangat yung mga sensitivity
conservative, traditional, home, family, kung sino kayo growing up, or yung mga naging experiences nila when it comes to love. Si Six of Cups, this is about the past. Okay, tayo ay general reading, Cancer, ha? Of course, just only take what resonate. Kung meron kayong ilang pinagdadaanan pa rin ngayon pa lang na parang ang hirap kumawala sa mga nakalipas, nagdaang senaryo, ganap sa buhay nyo, maybe this is a sign. Okay, sabay sa flow ng buhay, the world is here. Kasi ang ilan ni maring stock up kung ano yung tapos na. Alam ko madaling sabihin ito. Everything is temporary. The tables will turn, Cancer, pero tutulungan lang din ng sarili. Okay? Iisa yung iniiwan ng baraha para sa inyo. This week, bigyan ng pagkakataon ang mga sarili to recharge, reflect, reset your energies. More on self-care po, self-love. Yan talaga yun. And listen to your intuition. Nang hindi nyo rin nakakalimutan to stay practical, realistic sa kung ano yung nangyayari talaga sa realidad natin. Na hindi natin mapiplease ang lahat sa buhay, pero kayo, huwag niyong pababayaan ang inyong mga sarili. Okay? Kahit ngayong linggo, bumuo kayo ng mga pundasyon or plano, intensyon, kung ano yung mga gusto niyo pang gawin. Kung saan ay napapaangat or mararamdaman ng isang Cancer, kung ano yung talagang halaga nyo sa isang relationship man, partnership, or work. Okay? Or do some reflection, baka ganito lang to. Kung ano yung mga pinagdaanan nyo na from the past, kung sino kayo sa nakalipas. Yung mga nalagpasan nyo na kasi parang ang ilan ay may pagka low-key, very, very private yung energy na feeling nyo wala kayong nagagawa. Wala kayong something na lalagpasan or na-achieve man lang. Meron, Cancer, isang paalala to marahil na take a look back kung sino kayo. Baka kasi hindi nyo na nare-recognize yung kayo mismo. Na ay, teka, meron na pala akong kinaya, meron na pala akong nalagpasan sa aking paraan. So, i-recognize nyo naman ang inyong mga sarili. At huwag kayong mag-base doon sa mga sitwasyon na feeling nyo ay wala kayong kinakaya. May ilang imbalances. Yung pinaka-advice pa dito, Cancer, may hugot na weekly lang naman. Know your worth. Yung halaga mo sa isang relasyon or posisyon. Huwag kang ma-stuck doon sa situation na parang walang give and take or hindi man lang kayo napapahalagahan. Hindi nyo yan deserve. Kasi may halaga ka, mahalaga ka. Ito yung umaangat na guidance advice na may pinakahugot pa para sa inyo ngayong linggo. Mensaheng gabay lamang po, Cancer. Hi Leo, weekly gabay tarot scope tayo from August 3 to 9, 2026. Kamusta kayo Leo? Andito pa rin tayo, ayan, magandang umaga po. Umaga. Andito pa rin sa Leo season, nagbe-birthday pa rin, nag+1 ang mga Leo ngayon. Kamusta ang inyong mga birthday kaarawan? Naway kayo po ay naging masaya naman sa inyong mga paraan. Leo energy, anong kailangan nyong marinig? This week, weekly gabay sa pagpasok ng bagong buwang ito ng Agosto. Any guidance? Leo. The Strength card, may isa pa pero itong Strength card, kita nyo may Leon dyan. Kayo na mismo yan. Leo energy, isang indikasyon na ano man ang pinagdadaanan nyo ngayon, ups and downs, highs and lows ng buhay, pinapaalalahanan kayo ng baraha dyan pa lang na meron kayong lakas, may strength, power to do some action. Or yun yung pinaka-advice, ayan, patuloy lang lumaban sa buhay. Gaano man minsan, ayan, feeling nyo parang ang bagal ng progreso, or parang feeling nyo walang bunga, hindi namumunga ang mga sitwasyon, unti-unti man, no matter how slow you go, Leo. As long as you are moving with the Strength card, lumalakad kayo, step by step. Take everything one day, one step at a time. Huwag kayong mainip kasi ito na, si Nine of Pentacles, nagbo-bloom po ang inyong mga buhay, anumang sektor yan. Pag-ibig, pera, relasyon, or sa mga personal yung hangarin pa. Leo at pa tayo. Parang tinapos na tayo dyan, pero the Death card.
Yung salitang tinapos, hindi kailangan katakutan, laliman, ano pa man, maging sino ka pa man, Leo. Sabi ko nga, nag-plus one kayo. So something will end to make room for something new, new beginnings, new chapter. Sabay lang kayo sa flow ng buhay. Patuloy na may ilang transitions, transformation na nagaganap, changes, na actually ang ganda, lalo kayong lumalakas, nag-glow, nag-bloom, nag-grow. Meron tayong darating na eclipse. Hopefully, makagawa tayo ng topic dyan. At ito po ay maglaland sa inyong mga sign, Leo. Yes, very powerful po ang mga eclipses. So, I feel na merong mga kaganapan sa inyong buhay kung saan may mga pagbabago na kailangan nyong sabayan. Umangat ito, maybe a message na ngayon pa lang, na unti-unti huwag kayong magmamadali sa mga new beginnings din. Yes, maring may new opportunity, new chapter, new beginnings, pero why I feel to parang may hugot. In order for you to move forward pa sa mga pagbabago na gusto mong gawin sa buhay, Leo, meron kayong kailangan iwanan, tapusin, kompletuhin, culmination, sign of culmination, endings for new beginnings. Aling tatapusin, Moonchild? Yung ilang nakakapagpahina sa inyo, yung alam yung hindi na naglalighten up, naglalighting up, yung nagliliwanag sa inyong buhay at puro parang kadiliman na lang. So, ayaw na natin yun, ha? Okay? Kasi baka nai-stuck naman kayo. Kaya parang hindi umaangat yung liwanag dyan. Hindi nyo napupuna, ay stuck up pala kayo. Nandito pala kayo sa maling posisyon or maling tao. So, sabay sa magandang flow ng buhay, guys. Hindi you deserve yung parang walang something na ibibigay na energy. Hindi sa meron tayong hinihintay na benepisyo, pero syempre deserve nyo naman. Hindi yung kayo lang yung labas ng labas or bigay ng bigay ng kalakasan. Kasi tao lang din kayo. Pwede rin kayong mapanghinaan. So, ayan, do some reflection this week, Leo, kung ano yung kailangan nyo i-priority, kung saan kayo higit mag-iiwan ng focus, attention, at kung ano pa yung mga gusto nyo i-pursue sa inyong buhay ng mga bagong simula. Ito kasi kailangan nyo marahil marinig or kusang ipapaangat ng universe para sa inyo, guys. May mga new beginnings, new offer, new opportunities, or may mga gusto kayong bago sa sarili nyo, physical, mental, emotional na simulan. Para saan? Sa ika-grow, ika-healthy ng isang Leo, ikalalakas nyo palalo. Deserve nyo, ayan may umuubo. Deserve nyo yan. Deserve nyo yan. Maybe a clarification na yan. Yung ubo. Charis, eto yung umaangat na guidance, advice, messages na marahil kailangan yung marinig. Mensaheng gabay lamang po this week. Happy birthday pa rin para sa inyo, Leo. Hi Virgo, weekly gabay tarot po tayo from August 3 to 9, 2026 sa pagpasok po ng bagong buwan na ito. Ng Agosto, anong inyong asahan, anong kailangan nyong marinig, mensaheng gabay po para sa mga Virgo. Virgo energy, kamusta kayo? Anong kailangan nyong guidance this week? Message, Virgo, para sa iyo na maaaring makapakinig nito, Two of Pentacles. Balance. Ayan, kasi parang may binabalance kayo dyan. This is between your work, your money, family, relationship. Ayan, na I feel naman sa Virgo, very detail-oriented kayo eh. May babalanse nyo ito, ha? Ano man yung kailangan yung harapin na responsibilities, obligations. Or dyan pa lang, maaring ngayong linggo, weekly lang naman tayo, ay higit kayong maninimbang sa kung ano yung sektor na higit yung bibigyan ng atensyon, ng focus, na hindi nyo rin nakakalimutan, okay? Yung ilang sektor pa ng buhay kasi napakalawak niyan, kagaya ng aking nabanggit. Balance is the key, guys. Maaaring may pagka-busy dyan pa lang and productive ang linggo ito para sa inyo. Virgo, kamusta ang linggong ito? Anong kanilang aasahan? The Nine of Cups? Ay tayo. Bigla may hugot, no? Ten of Swords.
So take it easy. I feel for some of you kasi physical, mental, emotional, recharge din yung inyong mga batteries. Lalo pa, dito pa lang kasi parang nagja-juggling kayo. Kahit sa simpleng emosyon, mentally, ang dami, parang ang dami yung kailangan gawin, harapin, bayarin, ganun ba? Na hindi nyo na alam kung anong uunahin pa. Well, Virgo, pinapalalahanan kayo ng barahan dyan pa lang na una't huli ay pipiliin niyo raw po ang inyong mga sarili. Paano niyo maibibigay? Ayan, may nakaangat pa pala sa atin. Knight of Wands. Paano niyo maipapaangat yung alam niyong deserve ng mga taong ito? Posisyon, relasyon, kaperahan, kung kayo mismo pala ay pagod na. So, very important na hindi niyo rin babaliwalain kung anong sinasabi ng inyong pakiramdam, intuition, or physical, mental, emotional. Do some reflection, reassess the situation. Pahinga lang din ha. Kasi baka kita mo may 10 espada dyan na nakadagan. Hindi kailangan ano yan ha, laliman, ano pa man. Pero I feel may pagka low-key lang talaga or even draining na yung energy ng ilan sa inyo na hindi na masyadong napapakiramdaman ang sinasabi ng katawan dahil sa sobrang ito. Higit kayong umaangat kumbaga yung sense of responsibility, obligations na okay lang moonshot kasi kailangan kong tugunan to eh. Kailangan kong harapin. So, nasan kayo dun? Tapikin nyo rin ang inyong mga balikat, Virgo. Kamusta ka? Kamustahin din ang inyong mga sarili. Okay? Kasi para bang ang hirap nyo masatisfy din this week. Parang kulang, may pagkukulang. Na okay lang naman kasi push kung push, grind kung grind. Pero take it easy ha. Weekly lang naman tayo, huwag kayong mainip, huwag kayong magmadali, kalma. Take everything one day, one step at a time. Wala kayong higit na kalaban, kakompetensya dito, kundi yung kayo mismo, yung mga paraan nyo. Okay? Unti-unti man, or minsan mabagal man, as long as pinupush nyo isa-isa yung mga plano nyo or gusto nyo pang ma-achieve, maharap na obligasyon, wala kayong dapat ikabahala. Okay? Ito muna tayo ha. Ayan o, good morning. Good morning po, sabi ng mga chicken. Harapin yung bawat umaga ng hindi nyo rin na kakaligtaan, nakakalimutan yung kayo. Recharge. Kasi paano nyo maharap yung obligations na yan kung kayo mismo ay drain na, pagod na pala. Kasi pag nakapag-recharge kayo ng batteries, higit kayo makakabuo ng mas balancing mindset. Paano nyo pangahawakan itong mga ganap na ito sa inyong buhay? Stay balanced and healthy. Ito yung umangit na guidance advice, messages para sa inyo this week, Virgo. So, hi Libra, weekly gabay, taroscope po tayo from August 3 to August 9, 2026. Kuha tayo ng ilang guidance advice, messages para sa inyo ngayong linggo. Libra, kamusta? Anong kailangan niyong marinig sa pagpasok ng bagong buwan na ito ng Agosto? Anong aasahan nyo? Unang linggo, any guidance? Message? Libra, hopefully maging straightforward lang tayo. Any message po para sa mga Libra this week? The Sun ay narito. This one is in reverse. But regardless, the Sun is still the Sun. Si Haring Araw pa rin yan kahit naka-reverse. Maybe isang indication lang ito na kung ano man yung pwede nyong harapin this week. Weekly lang naman tayo, ay maging positive. Ay, yun lang talaga yan. Stay positive, be optimistic lang sa buhay. Alam ko madaling sabihin yun, pero minsan syempre, ang araw ay lumulubog, lilitaw. Pero ganun daw ang life. Ano mang pinagdadaanan mo, sisikat ulit ang araw. Pwede kang bumawi sa kung ano mang pagkakamali or ano mang ganapan mo na inuwi para naging low-key ka. Take new chances. Ayan. Eto na. Okay. Okay, may hugot. Sandali, Libra. Weekly lang naman tayo. So may pagka-busy ba? Kamusta kayo pagdating sa trabaho, relasyon? I see na may ilang demands din sa buhay. Maybe a reminder lang ito, no? To recharge, guys, Libra.
recharge your energies, your batteries. Lalo pa kung mag-resonate po na may pagka-busy ang linggong ito, take some time off your busy schedule na makahinga. Ayan, na makapagpahinga. The sun, ito naman ay naipapahinga. Oo, ganun lang to. Lalo pa kung feeling nyo, parang paulit-ulit ang mga sitwasyon. Ang mga ganapan. Have fun, enjoy din, socialize. Baka medyo masyadong seryoso ang ilang sitwasyon. So take it easy this week. Don't be too hard sa inyong mga sarili. Kahit na alam ko, madaling sabihin lalo kung sa reality may ilang demands mula sa ilang could be your boss, a client, or sa pang-araw-araw na ganap in life na hindi nyo na alam kung anong unahin pa, nakakalimutan na ang mga sarili. Okay, pero take some time off ha. Balance is the key. Ito yung patuloy na mission nyo actually. Ang patuloy na may balanse ang mga bagay sa inyong buhay. Lalo pa kung andito rin yung, kumbaga, hinahabol yung ilang obligations, responsibilities na feeling nyo wala kayong option, kundi ang patuloy na work kung work, grind kung grind, sa 8 of Pentacles. Pakita natin sa live. Tayo po ay live na live. Magandang hapon, gabi, umaga, nasan man kayo ngayon, pero ganito lang yun. Pahinga, listen to your body guys this week. Dahil sa sobrang daming ganap ng ilang demands sa paligid nyo, baka hindi nyo na masyadong maramdaman yung kayo. So listen to your body, sa part na yan kayo po higit na makapagsasabi at iba-iba rin tayo sa paraan ng pagpapahinga. Okay? Mari ito ay sa paraan ng pag-recharge ng inyong baterya sa pagtutulog. Ayan, or pag-iwas muna sa ilang na-mention ko, invites, party invites, gusto nyo lang munang mapag-isa, mapagnilay, or sa paraan na, gano'n na nga, ang makipag-socialize, kumonekta, lalo kung kayo ay nasa isang relasyon, or sa pamilya, okay? Iba-iba kasi tayo sa paraan ng salitang pahinga. So, piliin mo rin ang sarili. Ayan, make yourself a priority rin. Kasi paano mo magagampanan yung mga inihahain sa'yo ng taas, ng universe, ng iyong boss, kung ikaw mismo ay low-bat na. Tao ka lang din daw. Ito yung umaangat na guidance, advice, messages na marahil kailangan yung marinig this week. Mensaheng gabay lamang po. Libra. Hi Scorpio, weekly gabay. Tarot scope po tayo. From August 3 to August 9, 2026, kuha tayo ng ilang guidance, advice, messages para sa inyo ngayong linggo. Kamusta kayo, Scorpio? Kamusta so far ang inyong mga Agosto? Ayan, sa pagpasok ng bagong buwan na ito, ng August, Scorpio energy, anong inyong aasahan? Message. Guidance, advice para sa mga Scorpio this week. Hopefully, maging straightforward lang tayo. Para sa iyo, Scorpio, na maring makapakinig nito. Ngayong linggo, 3 of Pentacles. Guidance para sa mga Scorpio. Ngayong linggo, pinapaalalahanan kayo ng baraha na tumingala lang. Tumingala lang. Kita nyo, may pagkaano kayo dito. Pero, ano mo lang pwede nyo maramdaman ha? Your feelings are valid, Scorpio. Damahin ang kailangan damahin, iyak ang dapat iiyak. Kung medyo nagiging emotional kayo ngayon, pakita natin sa live. Pero huwag niyong kakalimutan na tumingala rin. Okay, tingnan niyo ang liwanag. Look at the brighter side na lang ng buhay. Alam ko madaling sabihin yun, pero hindi sa lahat ng pagkakataon ay mapangahawakan or pwedeng may kadalian. Kasi iba-iba pa rin po ang bawat isa. Pero meron ba kayong ilang pinagdadaanan talaga? Do some healing. IC recovery. Malalagpasan nyo yan. May liwanag, sama ng patuloy na dasal. Siyempre pa, merong guiding lights tayong nakikita dito. Merong protection. Kahit pa feeling nyo, parang wala naman moonchild. Unti-unti man, mabagal man ang sitwasyon. Or may pagkainip ba ang ilan? Pagdating sa buhay-buhay, life in general, tayo po ay general reading na ilang ambitions,
yung ilang desires nyo or nilook forward nyo sa buhay. Gusto ko magbukas pa. Queen of Swords. Scorpio. Siguro yung pinaka-advice ko if ever mag-resonate na parang ang low-key lang ng linggong ito, parang kailangan nyo munang magpahinga. Okay? Kailangan nyo mag-reflect, mag-review ng mga situation sa buhay. Siyempre may tendency kasi na ito baka tuluyan bumagsak yung enerhiya or hindi na kayo maniwala pa na may liwanag na naghihintay para sa inyo. Alam nyo, weekly lang naman tayo, may hugot. Pinapaalalahanan kayo ng cards na hanggat kaya, divert your energy sa mas, alam nyo yun, may iwanan kayo ng something benepisyo. Yes po. Saan yun? Trabaho, pera, sa ilang suporta, may ilang tao nandito para sa inyo. Hindi raw kayo nag-iisa, divert your attention sa mas bright and light ng buhay. This is for some, okay? Na parang out of the blue, may lungkot tayong nakikita. Relasyon, parang feeling nyo mag-isa kayo or parang walang nararating, walang progreso. Ayan ang mga sitwasyon. Or pagdating sa family, may ilang higit ba kayong binubuo dyan? It could be one of your family members or meron kayong gustong ayusin, trabahuhin, kumpunihin sa tahanan, pero parang wala kayong sapat na resources or kakayanan para maiwanan yun ng aksyon. At dito, para bang bumababa yung energy nyo, nawawalan kayo ng hope na baka hindi na or wala na. Lagi yung tatandaan, everything is temporary daw. As long as nandito, stay balanced kayo between practical, emotional, your work, your home, your family. Andito na lahat actually with Two of Pentacles. Nagja-juggling na nga kayo dito eh. Maybe kahit sa simpleng emosyon, pakiramdam to guys, halo-halo na, hindi nyo na alam kung anong iisipin or anong uunahin pa. Take it easy ha. Don't be too hard sa inyong mga sarili. Patuloy na maniwala na may liwanag sa pinagdadaanan nyo. Lalo kung medyo nag-struggle talaga. Tingala lang kayo na meron kayong proteksyon, samahan ng patuloy na dasal. As long as patuloy lang din kayong nagiging totoo, isa yung iniiwan nito, totoo sa inyong nararamdaman, trabaho, serbisyo, wala kayong dapat ikabahala. Okay, may pressure akong nakikita guys sa kung ano pa yung pwede nyong marating sa bukas, sa kinabukasan. So, take it easy, be present. Kung nasan kayo ngayon, yun naman yung mahalaga. Isa-isa sa mga gusto nyong marating, lalo kung feeling nyo may ilang delays dyan. Okay? Wala namang overnight, ando na tayo. Connect, communicate, research, get more information sa mga gusto nyo pang ma-improve sa inyong buhay. Yes po, andito na yung very present na intellectual nyo na kapasidad. Paniniwala na mararating nyo yan sa inyong paraan. Huwag pagdududahan ang inyong kakayanan. Okay? Pangatin nyo yung opportunity na patuloy rin kayong merong growth pa na pwedeng ma-achieve sa buhay. Pero huwag mainip, huwag magmadali. Unahin mo muna syempre yung ikaw, physically, mentally, emotionally. Si Four of Swords ay narito, na-mention ko, do some healing, especially nga po kung meron na kayong dinaramdam dyan. Kasi paano nyo makikita or ma-receive, ma-achieve yung mga gusto nyo pang ambitions, goals na marating kung kayo mismo ay medyo low-key talaga at baka stock up ang ilan. So, ayaw natin yun. So, at the end of the day, syempre pa, ito note to self din kay Moonchild. Bilang kayo ay co-water sign ko. Ay, at the end of the day, everything's still up to you. Tulungan daw natin ang mga sarili. Okay, sabay sa agos ng buhay. Kasi hindi daw hihinto ang buhay na meron tayong pinagdadaanan. Pero it's okay to pause, ha? Do some healing muna. More on self-care, self-love. Lalo kung talagang low-bat na or drain na kayo sa mga ganap. Samahan ng patuloy na dasal. Ito yung umangat na guidance, advice, messages na alam ko may hugot pa para sa inyo. Mensaheng gabay lamang po ngayong linggo, Scorpio. Hi Sagittarius, weekly gabay tarot scope po tayo from August 3 to August 9, 2026. Kamusta kayo Sagittarius sa pagpasok ng bagong buwan na ito? Anong kailangan yung marinig ngayong linggo? Any guidance
Para sa mga Sagittarius po na maaaring makapakinig nito, anong kailangan nilang marinig? Guidance message para sa iyo, Sagittarius, this week, August 3 to 9, 2026. Para sa isang Sagittarius na maaaring makapakinig nito. Four of Swords. Alam niyo, i-operate na natin to si The Lovers. The Emperor. Okay. Kamusta ang inyong mga buhay, pag-ibig, relasyon? Kung hindi man ito konektado pagdating sa inyong mga love life, kung wala pa dito ang higit na focus, attention, tayo po ay general reading. Maaaring ito ay konektado sa inyong mga passion, yung love nyong gawin, kung saan ay nakakapagpa-heal ito sa inyo. Kumbaga, napapa-heal nito yung inyong mga inner child. Maybe kailangan kong mabanggit yun for some of you. Ayan. Two of Wands. Madalas talaga hindi mawawala ang sign of travel pagdating sa inyo. Meron ba kahit sa simpleng pagpaplano? Or quality time ba ito? Kasama ang mahal mo, mahalaga sa'yo. Maybe sign na to for some of you to take some time off. Your busy schedule kahit na minsan. Yung energy ni the Emperor, it could be your boss, connected sa work, employer, client. Hinahanap-hanap pa rin kayo kakailanganin kayo. Pero maybe, sabi ko nga, kahit sa simpleng plano, this week, weekly lang naman tayo. Magplano para sigurado, para naman walang magtampo. Ayan, na superior mo, work-wise, or pagdating sa inyong mga love life. Okay, balance is the key na hindi madali sa buhay natin dahil in reality, ang daming imbalances, relapses dahil sa hirap ng buhay or sa mga priorities. But as long as aware ka sa nararamdaman or sa kung ano yung gusto mong patunguhan sa buhay daw po, walang imposible. Ayan, may pagka-busy, productive. Parang patuloy na meron nagtitake ng rest sa inyo. Go with the flow yung energy, walang pagpipigil akong nakikita. Or ito na yung pinaka-advice. Kung ano yung mga nararamdaman, pag-usapan, lalo pa if ever kayo mga LDR, long distance relationship, ito yun have a heart-to-heart conversation, the lovers, meaningful conversations. Kung ano yung mga gusto nyo pang gawin, kung saan mapapaangat niyo yung opportunity para higit kayong mag-grow pa or mag-level up pa sa connection na ito. Or kung ito yung patungkol sa inyong mga passion, why not? Ayan, why not? Why not? Take risks, take new chances. Try something new sa inyong mga paraan, lalo kung nandyan yung mga love nyo. Okay? I mean, this is something kasi na natural sa inyo. Happy kayo. Yung pinaka-advice, have fun, enjoy. Piliin nyo kung saan kayo higit na magiging masaya or kung nasaan ang inyong mga puso. Kung saan kayo makakapagpahinga, ayan, aangat yung pagkasapat, mafu-fulfill ang inyong mga pangarap. In short, follow your heart. Ayan, sa dami ng sinabi ni Moonshot. Follow your heart lang pala. Why not? Or be open. Kung kayo mga single, ready to mingle naman na, be open sa ilang possibilities. Balance, compromise, connect, communicate, socialize, kahit over the net. Kasi ito yung pwedeng kusang umangat, guys. May mga taong suporta akong nakikita sa inyong barahan na hindi raw po kayo mag-isa. So, syempre, you have to do some action then. You have to do your part. Put yourself out there, connect, communicate, go with the flow. Sa takbo ng buhay. Try something new. Kung medyo naiinip na ba kayo. At lunod ng ilan kaka-self-care, self-love, kasi yun talaga yung babanggitin ko. Para sa ilan, kasi iba-iba tayo sa proseso niyan. Kung hindi pa handa, huwag mo na rin magmadali. Pero kung ready na kayo at naiinip na nga, why not? Pero syempre, hindi naman pasugod or ano pa man, or pagmamadali. Patience pa rin ang kailangan, ha? Get more information, pero magsaya sa inyong paraan. Maaari kasi may mga tao, sabi ko nga,
na nandyan para bigyan kayong suporta or magbigay daan patungo kay someone. Yes. Ito yung umaangat na guidance. Alam ko may hugot rin. Mensaheng gabay lamang po para sa inyo ngayong linggo, Sagittarius. Hi Capricorn, weekly gabay tarot scope po tayo sa bagong linggo. This is from August 3 to August 9, 2026. Anong inyong aasahan? This week, kaya pa ba natin? Pangatlo na kayo sa huling sign. Ilalaban na natin to today. Any guidance? Energy check tayo. Sa pagpasok ng bagong buwan ng Agosto. Capricorn energy po. Anong kailangan yung marinig? Message? Anong asahan ng mga Hindi pa ako tapos. Ayan. Okay. Huwag kayong mag-alala. Sinashuffle natin mabuti ang mga sitwasyon bago natin gamitin. Kuha lang tayo, add pa tayo. Okay. Capricorn. The Hangman. Okay. So, ito yung wala pong label sa tarot deck na ito, pero para siyang home family sector. Home family sector. I-operate na natin. Pakita natin sa live. Tayo po ay live na live. So, parang andyan siya si Granny. Ayan. May mga bata. So, maybe this week, weekly lang naman tayo, Capricorn. Higit ring mapupunta ang inyong mga focus at attention sa inyong mga loved ones, your family. Or maybe reminder ito to spend more quality time, especially kung may mga anak na rin kayo. Kasama ang mga bata or mga itong mga elderly natin. It's okay to pause daw, Capricorn. As a Capricorn, umangat dito si Knight of Pentacles, yung pakikibakan nyo palagi. Very career-oriented, may mga goal kasi kayo na gustong maritain. Eyes on the prize, but it's okay to pause. Lalo pa, nag-reverse siya kanina para bang baka kailangan nyo naman or higit kayong hanapin nila. Kaya lang may mga tendency na lalo yung mga elderly, hindi na sila nagsasalita diba? Hindi nila napapangat yung boses, kung ano yung nararamdaman nila, kung ano yung gusto nila sa'yo sabihin. So maybe assign ito for some, lalo kung busy po kayo at nawawala na kayo ng quality time, ng oras kasama ang mga taong mahal mo. To connect, okay, communicate, kayo na tong mag-reach out. Kasi feeling ko dito may nakakamiss lang sa inyo. So reversal lang energy natin every time, may pagkamalungkot pa nga. Meron bang bumiyahe or sadyang long distance yung connection? So, doble pa sakit yun, di ba? Ang layo. Tapos, kahit ano lang to guys, the magician ay narito kahit sa simpleng pagkonekta, communication is the key. Kasi I feel na may ilang pamilya or loved ones, kapareha mo, o higit tayo magiging practical if in a relationship, na nami-miss na kayo. May ilang imbalances lang tayo sa part na yun. Kung talagang walang options dahil sa reality, kailangan harapin yung mga araw-araw na trabaho, then communicate. Ayan, pag-usapan ito, sabi nga nila, ang mga bagay-bagay ay may dadaan sa mabuting usapan. Yes. Okay, so other messages, maring may ito na, communication. Meron bang ganap sa pamilya, tahanan, imbitasyon, or konektado sa, ito lahat na, tayo po yung general reading ha. Connected sa work, or may ilang kaganapan events, businessman, or personal events, special events, kung saan mabibigyan kayo ng pagkakataon to take it easy naman daw. Hinga-hinga kapag may time. Ayan, have fun, enjoy kasi may mga pagkaseryoso tayong nakikita sa inyong baraha. Oo. Or maging bukas kayo dyan, lalo kung mag-resonate po na may ilang ganapan at work.
social events na ang konektado ay business. Okay? I see potential din sa part na yan. I mean, connect. I feel for some of you, general message, meron kayong mga tao na makikilala na in a way pwedeng sumuporta. Okay? Or magbigay daan para higit kayong umangat, para higit niyong ma-reach yung mga goals niyo pa. So, be open sa ilang part na to, guys. Nagbabalance yung aking nakikita between your work and your family. So, priority lang din, prioritization, nang hindi kayo nasosobrahan or nakukulangan sa isang sektor lamang. Pero, ang pinakamaganda naman, seryoso mga sitwasyon. Seryoso kung saan kayo higit na maglalaan ng investment, ng energy, sa trabaho, pera, relasyon. Magical. Andito yung inyong mga abilidad kasi, aangat ngayong linggo. Seryoso kayo, eyes on the prize na ang ganda. Pero, take it easy ha. Hinga-hinga lang daw pag may time. It's okay to pause. Reflect, ayan, and connect sa mga taong mahal mo rin at mahalaga sa iyo. Ito yung maangat na guidance, advice, messages na marahil kailangan yung marinig this week, Capricorn. Hi Aquarius, weekly gabay tarot scope po tayo from August 3 to August 9, 2026. Kuha tayo ng ilang guidance, advice, messages para sa inyo. Kamusta kayo Aquarius? Anong kailangan yung guidance ang marinig ngayong linggo sa pagpasok ng bagong buwan na ito ng Agosto? Any guidance? Aquarius energy, message para sa'yo, Aquarius. Ace of Swords. Card of Success, agad-agad. Kasi nandito yung awareness. Klaro sa inyo kung ano yung mga, kahit nagsisimula pa lang kayo guys. Pero may laban kasi nandyan ang mga pangarap, ambisyon nyo. Meron kayong maaring maisakatuparan na pangarap. I see na merong exciting balita, impormasyon. Actually, kayo na yan, the star, sign of Aquarius. Manifestation, okay? Ipaangat nyo na, ipahayag nyo na, tanggapin nyo na yung magagandang possibilities, ano pa yung nilulook forward nyo sa inyong buhay. Nang syempre pa hindi lang ito pinapaangat or minamanifest sa mga tala, pero sa universe at syempre pahigit sa kanya, maging ano pa man ang faith. Samahan lang ng patuloy na dasal ito kasi wala siya ibibigay sa inyo nang hindi makabubuti, okay, or hindi timing. But I see positive possibilities, guys. Happy. Magiging ano yan? Happy lang. May galak. May travel ba kayo? Kasama ang mga taong mahal mo, mahalaga sa'yo. Kahit sa simpleng plano, ideya, mapanghawakan, i-manifest nyo na yan. Tanggapin nyo na, as I've mentioned, ano ba yung nilulook forward nyo pa sa inyong buhay? Alam ko, weekly lang naman tayo, Aquarius, pero very futuristic po yung energy na nakikita ko dito. Advance. As an Aquarius, futuristic sign kayo, guys. At ito talaga yun, sa mga barahang bumabagsak sa inyo. Ano kailangan yung marinig, Aqua? This week, Aquarius, the Emperor. I-upright na natin yan. Umangat yung pagiging leader. Boss-like yung energy nyo, yung tatag nyo, na maisakatuparan yung mga pangarap nyo, yung mga gusto nyong ma-achieve. Ang ganda. Or may mga plano ba kayo pagdating sa relasyon? Couples in a relationship, ay na may exciting balita, impormasyon ang parating sa inyo. Or kung single kayo, napakagandang pagkakataon to connect, socialize, communicate. Ang ganda na no? The Devil. Hindi kailangan katakutan, laliman, ano paman. Of course, isang paalala to. Marahil na iba-iba pa rin talaga. Sadyang iba-iba ang bawat isa, kahit pare-pareho kayo ng sign. Lalo pa kung may mga dalahin kayo dyan. Physical, mental, emotional. Oo, na hindi pa totally ready. Kaya nga sabi ko sa inyo, una't huli, hindi lang sa mga tala i-manifest yung mga goals nyo.
Aquarius. Pero sa liwanag, pagdating sa inyong mga faith, ano man ang inyong mga religion, okay, isentro nyo rin yan sa relasyon. Or kung single, sa mga inyong mga dasal. Kasi wala siya ibibigay, again, na hindi timely, hindi timing, hindi makabubuti. Okay. Six of Wands. So, for some of you, low-key private lang yung ganapan sa love life or sa partnership, work. Sige, pasok na natin lahat na. Tayo ay general message. Aquarius. I feel this week, meron kayong i-release, meron kayong tatapusin. Ito yung advice po ha, with the devil. Siyempre, ano yung tatapusin natin? Aquarius. Kasi along sa ilang baraha mo, ang ganda na. Minsan wala tayong higit na kalaban, kundi ang sarili. Or yung ilang negativity, drama, ilang tao, relasyon ba, posesyon, i-release nyo yung ilang demonyo, ayan, yung ilang dilim. Kasi yung ilang possibilities, okay na eh, eto lang. Baka hindi, eto naiiwanan kayo ng limits, restrictions, hindi kayo makausad for some, dahil dito, okay? Kung hindi kayo nag-resonate dun sa ilang unang messages ko, guys, I mean, parang kabaliktaran naman Moonchild sa pinagdadaanan ko. Then, do some reflection po. Reflect, pray, reassess, review the situation. Kasi ang gaganda ng possibility na pwede nyo i-look forward sa inyong buhay sa hinaharap. Very futuristic as I mentioned. Kasi kung kabaliktaran to, do some reflection na. Pag nilayan na. Kasi baka kayo po ay nasa maling posisyon at relasyon pala. Alam ko, diretso yon, general message tayo. Maybe kailangan kong mabanggit lamang po. Dahil kung hindi nyo dama yung mga magagandang potensyal, baka yan po ay nagkakaroon ng blockages, okay? Ng limits. So, if this resonates with you, Aquarius, of course, sa part na ito, kayo po higit na makapagpapasya. Okay? Siyempre, ayaw natin yung ilang unhealthy na or ibabalik ko sa inyo yung pinaka-advice. Kamusta pa kayo? Happy pa ba kayo sa inyong posisyon sa trabaho or sa relasyong ito? Sa part na yan, kayo po higit na makapagpapasya. Kung happy pa, ayan na. Huwag lang kayo mag-overthink, maybe ganito lang to. Or pinaghahanda na kayo. Sabi ko nga, minsan walang higit na kalaban, kundi tayo lang din. Pinaghahanda na kayo ng ilang baraha. Be ready na daw sa mga magagandang potensyal na to, yung mga pangarap nyo pa, na hindi posibleng mapanghawakan kasi minanifest na natin, tinanggap na natin, yung ilang desires nyo pa. Ano yung paghahandaan, Moonchild? Physical, mental, emotional, financial, even spiritual. Kailangan aware kayo, buo kayo, klaro kayo. Healthy and wealthy. Yes, alam nyo, note to self to. May hugot kayo, Aquarius. Weekly lang naman tayo. Pero dito tayo sa mas merong liwanag. Huwag kayong panghihinaan ng kalooban. Stay hopeful. May pag-asa pa daw. Lalo pa sa ilan na parang napagtatanong or parang hindi naman, Moonchild. Meron pa raw liwanag. Meron at merong pag-asa. Everything is temporary daw po. Lalo pa sa mga hindi kagaanan na inyong pinagdadaanan. Ito yung guidance advice, messages na marahil ay kailangan yung marinig this week. Mensaheng gabay lamang po, Aquarius. Hi Pisces, weekly gabay tarot scope po tayo from August 3 to August 9, 2026. Napasilip ulit sa kalendaryo. Napakabilis ng ilang pagkakataon, bagong buwan, bagong linggo, ng Agosto. Kamusta kayo Pisces? Anong kailangan yung marinig this week? Anong inyong aasahan? Any guidance, advice para sa mga taong ito? Message. Pisces energy. Anong kailangan yung marinig? The Hierophant. Five of Wands. Meron bang gumugulo sa inyong mga isipan? Napakagandang pagkakataon to connect, communicate. Isang indikasyon dyan pa lang na hindi kayo mag-isa.
Merong someone na pwedeng malapitan kahit sa simpleng opinyon, payo, lalo kung medyo magulo or ang daming tumatakbo sa isipan nyo. Kung mas magiging practical tayo, halimbawa, sa kaperahan. It could be someone expert, a financial advisor, if ever meron kayong pinagdadaanan sa part na yan. Or kahit sa simpleng payo, someone na mapagkakatiwalaan, okay? Iba pa rin na meron kayong nasasabihan. Huwag yung iwanan ng limita ang sarili to express yourself ng merong kumpiyansa. Yes, ganyan yung energy niyan. Makaka-recover kayo dyan. Ayan o. Ano daw yan? Pag last time na may ilang glitches na sa salita si Moonchild. Kaya minsan inuuna ko rin kayong Pisces kasi pag sa time yun na ang lobat na ng energy ni Moonchild, no? Pero pang 12 kasi kayo. Pero ayan, ito yung paglaban nyo. Pakikibakan nyo sa buhay. Ito yung ilang laban na tanging kayo lang nakakaalam pero pinapaalalahanan kayo ng barahan na hindi raw kayo mag-isa. Or kahit sa mga loved ones nyo guys, ayan, connect. Especially someone elderly, your parents, your guardians. Iba pa rin na meron kayong kahit sa simpleng pakiramdam, okay? Napapaangat nyo ang inyong boses. Speaking of boses, dyan pa lang ang dami na sinasabi ni Moonchild, ano? Actually, kasi si Mercury, tama ba? Check natin, baka mali si Moonchild. Yes, si Mercury. It will enter your 6th house. So maybe kailangan ko na mabanggit ito. Ang lawak ni 6th house. Maring nabanggit ko na to sa ibang readings natin kung hindi nyo pa napo na yun or napakinggan. Pero 6th house connected din po yan sa inyong trabaho. Why not? It could be someone employer din. Higher ups. Kung meron kayong gustong i-express or sabihin through connection, communication, kahit over the net, iparating. Nang walang kumbaga, hindi kayo pasugod. Nakikita ko naman may pagkakalma. Okay. O yun yung pinaka-advice. Connected din si 6th house. Mercury po, na-mention ba ni Moonshot? Communication. Nasa inyo mga 6th house. 6th house of health. So, hindi isang medical advisor si Moonshot, guys. Simpleng card reader lang tayo. So, someone professional din yan talaga, si The Hierophant. Ano man ang pinagdadaanan. As I mentioned, financially man, physical, mental, emotional, even spiritual, the Hierophant. Express, okay? Communicate, get more information, connect, kahit over the net. Ganyan yung energy. Diyan pa lang. Lalo kung may mga decisions, actions kayo, or options, choices na gagawin. Kumbaga, kumuha kayo ng opinions, suggestions, bago kayo bumuo ng final, especially if this is something major, big decision, or ano mo pinagdadaanan nyo na hindi kagaanan ngayon. Hindi kagaanan, may ilang challenges. So, kapit lang, at the same time, may mga suporta po ako sa paligid na nakikita. Hindi raw kayo mag-isa. Na-mention ko na ba yun? Sa mga pagkakataon na feeling nyo mag-isa kayo, huwag nyo lang sasarilinin yung mga dalahin na yan. Okay? Yes, love and light. Kumbaga, have fun, enjoy din. Medyo seryoso ang mga sitwasyon. Hinga kapag may time, more on self-care, self-love. Yes, take some time off para may priority nyo rin yung kayo. Huwag babaliwalain kung ano yung mga nararamdaman. Magtanong. Ganyan yung energy, ha? Sa laban ng buhay, kung feeling nyo, Moonchild, ako lang talaga to, mag-isa lang ako. Ayan na, sabi ko sa inyo, spiritual. Yung inyong mga special spiritual connection sa Kanya. Maging ano pa man ang inyong mga faith, yung protection po. Ayan, hindi kayo mag-isa, nandyan siya. Patuloy na samahan ng dasal.
ang inyong buhay paglalakbay na may hugot pa, weekly gabay. Ito yung umangat na guidance para sa inyo, Pisces.